Si Lin Moyu, hindi iyan posible. May problema ba sa piitan? Kahit si Lin Moyu pa iyan, kahit siya, hindi niya iyon magagawa. Nang makita ni Ling Yishan ang score, siya ang unang natauhan. Alam niyang kung si Lin Moyu ang nakakuha ng ganitong puntos, ito ay talagang posible at normal lamang para sa kanya. Alam niya kung gaano kalakas ang mga kakayahan ni Lin Moyu. Noong nasa level 30 pa lamang siya, kaya na niyang matatag na talunin ang isang level 58 na world boss. Ngayong nakumpleto na ni Lin Moyu ang kanyang ikalawang pagbabago ng klase, tiyak na mas malakas pa siya kaysa dati. Kahit ang tunay na katawan ng banal na hayop na kayang labanan ng kanilang koponan, kapag humarap kay Lin Moyu, siguradong mapapatay lamang ito sa isang iglap. Napabuntong hininga si Ling Yishan. Hindi niya inaasahang matutuklasan ang bagay na ito. Hindi niya sinisisi si Lin Moyu, at hindi rin siya nangangahas na sisihin ito. Mabuti na lang at 2 buwan pa lang ang nasayang, kaya pa namang tiisin. Humarap siya sa kanyang mga kasama at sinabing, umuwi na tayo. Ling Yishan, isang boses ang tumawag sa kanya. Pamilyar kay Ling Yishan ang boses na ito. Ito si Fang Chao, ang pinuno ng koponan mula sa Divine Light Academy sa pagkakataong ito. Isa rin siyang katulad niya na bumaba ang level dahil sa piitan ng talampas ng banal na hayop. Higit pa rito, si Fang Chao ay mas matagal nang naipit sa level na iyon kaysa sa kanya, marahil kalahating taon na itong hindi tumataas ang level. Humarap si Ling Yishan. Fang Chao, anong kailangan mo? May himig ng pagmamataas sa kanyang boses. Kay Lin Moyu, sumusuko siya, ngunit sa iba, hindi. Hindi niya kinikilala si Fang Chao, kahit pa taga Divine Light Academy ito. Sabi ni Fang Chao, Ling Yishan, uuwi ka na lang ba ng ganyang nanlulumo? Hindi mo ba aalamin kung ano talaga ang nangyari? Tumawa si Ling Yishan. Hindi pa ba malinaw? Si General ng Jocelyn ay naglaro din sa piitan, at mas mabilis pa kaysa sa ating koponan. Suminghal si Fang Chao. Naniniwala ka sa record na yan? Sabi ni Ling Yishan, Fang Chao, hindi ka kumbinsido. Kung ibang tao ang gumawa niyan, hindi ako maniniwala. Pero kung si General ng Jocelyn, 100% akong naniniwala. Bahagyang nagbago ang mukha ni Fang Chao. Hindi ko inaasahang isa ka rin pala sa mga taga-suporta niya. Umiling si Ling Yishan. Ano namang pakialam mo? Hindi niya pinansin si Fang Chao at umalis kasama ang kanyang mga tauhan mula sa Asyong Yanwang Academy. Ang pinuno ng Yanwang Academy, nang makita ang reaksyon ni Ling Yishan, ay umikot ang mata at pinangunahan na rin ang kanyang koponan paalis. Tanging ang mga taga-Divine Light Academy na lang ang natira, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkadismaya. Ang record ni Lin Moyu ay masyadong katakataka, hindi nila ito mapaniwalaan. Sa Xiajing Academy, karamihan sa mga pinakamayayabang na tao ay natitipon sa Divine Light Academy. Bawat isa ay nangungunang henyo sa kanilang henerasyon. Karaniwan, hindi sila nagpapasakop sa isa't isa, lalo na sa mga tagalabas. Narinig na rin nila ang mga alamat tungkol kay Lin Moyu, ngunit hindi sila lubos na naniniwala. Ngunit ngayon, wala na silang magawa. Kapitan, bumalik na muna tayo at tanungin ang guro kung ano ba talaga ang nangyari, sabi ng isang miyembro. Nag-isip sandali si Kapitan Fang Chao. Alam niyang hindi siya tanga, bagamat mayabang. Alam niya ang kanyang katayuan at posisyon. Ang bagay na ito ay hindi niya kayang linawin ng mag-isa. Kailangan niyang bumalik sa akademya at hanapin si Lao Shu. Sa sandaling iyon, bahagyang umuga ang espasyo sa tabi. Isang lalaki at isang babae ang lumitaw sa labas ng piitan. Sa sandaling makita ang lalaki, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Mahinang sumigaw si Fang Chao, Lin Moyu. Pagkalabas ni Lin Moyu mula sa piitan, narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Tumingala siya at nakita ang isang lalaking nakasuot ng kumpletong set ng platinum armor, matangkad, na nakatayo sa harapan niya. Sino ka? Hindi kilala ni Lin Moyu ang lalaki. Sabi ng lalaki, ako si Fang Chao ng Divine Light Academy. Lin Moyu, tatanungin kita, paano mo nilero ang piitan para makuha ang record na yan? Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Moyu. Ang mapang matang ugali ni Fang Chao ay ikinainis niya. Ang maganda at kaakit-akit na si Ning Yi, Nini Hai, ay nagsalita, may sakit ka ba? Paano kami naglalaro ng piitan, bakit namin kailangang sabihin sa'yo? Suminghal si Fang Chao. Siya ang tinatanong ko, hindi ikaw. Kalmadong sumagot si Lin Moyu, wala akong obligasyong sabihin sa'yo. Isa pa, binabalaan kita ngayon, alamin mo ang iyong katayuan. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Mayabang pa rin si Fang Chao.
Ako ay henyo ng Divine Light Academy. Malapit na akong maging general ng Diyos at marahil ay aabot pa sa antas Diyos. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Lin Moyo, ngunit nanatiling malamig ang tono. Hintayin mong maging general ng Diyos ka bago mo ako kausapin. Ngayon, tumabi ka. Huwag mo akong harangan sa pagpasok sa piitan. Malamig na suminghal si Fang Chao. Gusto ko lang magtanong ng ilang bagay. Kapag sumagot ka na, tatabi ako. Nakita niyang nasa level 42 lamang si Lin Moyo. Para sa kanya, ang pagiging general ng Diyos nito ay dahil lamang sa swerte. Hindi siya kailanman naniwala sa mga alamat na iyon. Maraming mga maling chismis sa mundo. Siya ay nasa level 50 na, at lahat ng kanyang kagamitan ay platinum. Kahit hindi niya matalo si Lin Moyo, hindi dapat ganoon kalaki ang agwat nila. Lalong nanlamig ang mga mata ni Lin Moyo. Ito ang bulwagan ng piitan, teritoryo ng akademya. Hindi kita gagalawin dito. Ngayon, umalis ka na agad. Hindi pa rin umalis si Fang Chao. Sabi ko na, tatanungin lang kita ng ilang bagay. Sagutin mo ako, at aalis ako. Biglang yumanig ang bulwagan ng piitan. Isang makapangyarihang nakamamatay na aura ang bumagsak mula sa langit, bumalot kay Fang Chao. Ang Divine Stone Domain, tila tumutukoy sa pinagmula ng aura ni Lin Moyo, ay umikot, nagpakawala ng nakakakilabot na killing intent mula sa loob. Ito ang killing aura na naipon ni Lin Moyo mula sa walang hanggang larangan ng digmaan, kung saan pumatay siya ng hindi mabilang na hukbo, mula sa labanan sa kalaliman, kung saan minasacre niya ang mga naninirahan sa lungsod, at mula sa pakikipaglaban sa mga makapangyarihang undead sa mundo ng mga undead. Sa sandaling ito, sumambulat ito na parang may pisikal na anyo. Ang isang taong kasing antas ni Fang Chao ay hindi ito kayang labanan. Hindi mabilang na mga ilusyon ang lumitaw sa harap ni Fang Chao. Pakiramdam niya ay libu-libong espada ang tumataga sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, dinumog siya ng mga undead, kinagat at pinagpira-piraso. Sa isang iglap, naging banta na lamang siya ng duguan at piles-piles na laman, isang nakakaawang tanawin. Sumigaw ng malakas sa sakit si Fang Chao at bumagsak sa lupa. Nang mawala ang mga imahe sa kanyang harapan, doon niya napagtantong dumaan lang pala siya sa isang ilusyon. Ganyan lang pala katapang. Mapanghamak na tiningnan ni Lin Moyo si Fang Chao, pagkatapos ay pinangunahan si Ning Yi palampes sa kanya at pumasok muli sa piitan. Humihingal si Fang Chao, basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan. Ang mga imahe kanina ay masyadong makatotohanan, kung hindi siya matatakot ng ganoon. Bakit paano nangyari yon? Nagtataka si Fang Chao. Ang sitwasyong ito ay lampas sa kanyang pangunawa. Sigurado siyang may ginawa si Lin Moyo, ngunit ang pamamaraan nito ay masyadong malalim at hindi niya maintindihan. Lumapit ang kanyang mga kasama upang tulungan siyang tumayo. Hindi pa rin makapaniwala si Fang Chao. Matagal bago siya nakapagsalita, umuwi muna tayo. Kailangan nating itanong ito para maintindihan. Pagpasok sa piitan, nagtanong ang magandang si Ning Yi, ano ang nangyari kanina? Bakit bigla na lang siyang bumagsak na parang natakot? Sagot ni Lin Moyo, ginamitan ko lang siya ng kaunting killing aura para takutin. Hindi ko inaasahang ganoon pala siya kaduwag, hindi nakayanan. Nagpakita rin ng paghamak si Ning Yi. Sa liit ng tapang niyang yan, naglakas loob pa siyang harapin ka. Talagang hanggal, ngumiti si Lin Moyo. Hayaan mo na siya, magpatuloy tayo. Samantala, ang aura ng antas Diyos mula kay Mo Xingxia ay patuloy na lumalakas, hanggang sa marating nito ang kasukdulan. Isang pagsabog na parang kulog ang umalingaw-ngaw. Agad na umurong ang aura ng antas Diyos, na wala sa isang iglap. Makalipas ang isang segundo, lumitaw si Mo Xingxia sa himpapawid. Isang kilin ang lumitaw sa tabi niya. Ang anyo nito ay halos kapareho ng kilin na ipinapatawag ni Mo Xinghai. Isang antas Diyos na tagapagpatawag. Isang antas Diyos na Asher Spirit Kilin. Ang pamilyang Mo ay isang angka ng mga summoner. Ang dugong nananalaytay sa kanila ay para sa mga summoner. Si Mo Xingxia ay sumailalim sa isang profesional na pag-angat mula sa mid-rank legendary profession na Holy Spirit Summoner, naging antas Diyos siya. Bagamat bagong antas Diyos pa lamang, ang kanyang lakas ay hindi mahina. Pagkatapos maabot ang antas Diyos, hindi lamang level ang tinitingnan, kundi pati na rin ang propesyon. Si Mo Xingxia, na umangat mula sa isang mid-rank legendary profession patungong antas Diyos, ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao na nasa level 70 na naging antas Diyos mula sa isang karaniwang legendary profession. Tumawa ng malakas si Ning Tyran. Binabati kita.
Lahat ng tao sa paligid ay bumati kay Mo Xingxia. Binabati namin ang punong guro sa pag-abot sa antas Diyos. Nagpasalamat si Mo Xingxia habang magkadikit ang mga palad. Maraming salamat, Elder Ning. Iwinagayway ni Ning Tyra ng kanyang kamay. Wala na akong kinalaman sa mga susunod pang mangyayari. Aalis na ako. Pinangunahan ni Lin Moyu si Ning Yi sa paulit-ulit na paglalaro sa piitan. Ang lehiyon ng mga patay ay hindi napapagod. Hindi nagtagal, umabot na si Ning Yi sa level 41. Nilampasan si Lin Moyu. Mahinang sinabi ni Ning Yi, sabi ng lahat, pagkatapos ng level 40, bumabagal na ang pag-level up. Tumatagal daw ng ilang buwan bago umangat ng isang level. Pero kasama ka sa paglalaro, isang araw lang, nag-level up na ako. Pero dahil kasama mo ako, bumagal ang pag-level up mo. May halong pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti si Lin Moyu nang hindi nagsasalita. Ang pagtulong sa isang babae na mag-level up, lalo na't ito ang mahal niya, ay isang bagay na ikinatutuwa niya. Isa pa, mabilis man o mabagal ang pag-level up, wala itong malaking epekto. Ang bilis na ng kanyang pag-level up. Medyo mas mabagal lang siya ng kaunti kay Lin Mohen. Karamihan sa mga kasabayan niyang pumasok sa akademya ay nahihirapan pa ring marating ang level 30. Habang naglalaro kasama si Ning Yi, ang puso ni Lin Moyu ay lalong kamenahon. Ang kanyang kontrol sa killing aura ay tumaas din, naging mas madali itong manipulahin. Sa Divine Light Academy, hinanap ni Fang Chao si Luo Gaoshuan. Matapos makita ni Luo Gaoshuan na umabot si Mo Xingxia sa antas Diyos, nanatili muna siya ng ilang araw sa Xiaojing Academy para tanungin si Mo Xingxia tungkol sa mga dapat tandaan sa pag-abot sa antas Diyos. Tutal, malapit na rin siyang umabot doon. Pagkabalik niya sa akademya, hinanap siya agad ni Fang Chao. Isinalaysay ni Fang Chao ang nangyari noong araw na iyon. Punong guro, paanong nagawang matapos ni Lin Moyu ang piitan ng ganoon kabilis? Siguradong gumamit siya ng pandaraya, hindi ba? Tiningnan ni Luo Gaoshuan si Fang Chao. Ang pagiging mayabang ay hindi tama. Hindi naintindihan ni Fang Chao kung bakit yun sinabi ni Luo Gaoshuan. Nagpatuloy si Luo Gaoshuan, ang kuya mo ang ipinagmamalaki ng akademya. Ikaw naman, medyo kulang. Alam mo ba kung bakit? Hindi naintindihan ni Fang Chao kung bakit napunta sa usapang ito. May bahid ng pagkainip sa kanyang mga kilay, ngunit dahil si Luo Gaoshuan ang punong guro, hindi niya ito maaaring hindi pakinggan. Napabuntong hininga si Fang Chao. Hindi ko po alam. Mahinahong sinabi ni Luo Gaoshuan, pareho kayo ng propesyon, pareho ng lahi, pareho ng mga yaman, at ang talento ninyo ay hindi rin nagkakalayo. Ang pagkakaiba lang ay ang ugali masyado kang mayabang, walang paggalang sa iba. Ang boses ni Luo Gaoshuan ay lalong lumakas. Sino si Lin Moyu? Isa siyang general ng Diyos, katumbas ng isang eksperto sa antas Diyos ang katayuan. Kahit ako ay kailangang magbigay galang at tawagin siyang general ng Diyos Lin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na direktang tawagin siya sa pangalan? Nagulat si Fang Chao. Hindi niya inaasahan na si Luo Gaoshuan, na laging mahinahon sa kanya, ay biglang magagalit ng ganito. Punong guro, pero gusto niyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Luo Gaoshuan. Tumahimik ka muna at makinig ng mabuti. Ang record na nakita mo ay itinala ni General ng Jocelyn nang laruin niya ang piitan sa sukdulang bilis. Lumipad siya diretso sa ika-4 na talampas at pinatay ang tunay na katawan ng banal na hayop doon. Nakita naming 3 punong guro ang buong proseso. Walang anumang problema sa buong proseso. Isa pa, pinuksa ni General ng Jocelyn ang lahat ng halimaw sa piitan, kahit ang mga nasa bangin ay hindi niya pinalampas. Pagkarinig nito, nanlamig ang buong katawan ni Fang Chao at nanginig. Kahit ang mga halimaw sa bangin, pinatay niya? Paano? Bulong niya sa sarili. Hindi pinansin ni Luo Gaoshuan ang kanyang reaksyon. Alam mo ba kung gaano katagal bago natalo ni General ng Jocelyn ang tunay na katawan ng banal na hayop? Isang iglap lang. Siyempre, pagkatapos niyang gamitin ang kanyang primordial rune skill, doon lamang niya nagawang patayin ito sa isang iglap. Pero ang pagkakaroon ng primordial rune skill ay kakayahan ni General ng Jocelyn. Kung ibibigay yun sa iyo, magagawa mo ba? Alam ni Fang Chao ang tungkol sa mga rune, konteksto, ngunit hindi siya sigurado kung magagawa niya iyon. Nagpatuloy si Luo Gaoshuan, tapos na ang usapang ito. Maghanda ka na. Pangunahan mo ang isang koponan papunta sa walang hanggang larangan ng digmaan para magsanay. Biglang nag-angat ng ulo si Fang Chao. Punong guro, ilang araw na lang at magbubukas na ang lupain ng mga ninuno ng Divine Light Academy, pagwawasto mula sa
Sabi ni Luo Gaoshuan, alam ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka makakasama. Nagulat si Fang Chao at nagngit-ngit ang mga ngipin. Bakit po? Nangako na kayo sa akin. Napabuntong hininga si Luo Gaoshuan. Ang ating Divine Light Academy ay may 3 pwesto. Ang isa ay nakalaan sana para sa iyo, ngunit nagkaroon ng pagbabago. Humingi ng 1 pwesto ang ancestor, hindi ko siya matanggihan. Ang natitirang isa ay para sa kuya mo, at ang isa pa ay para sa panganay na binibini ng pamilyang mo. Nang marinig iyon, walang tigil ang pagtaas-baba ng dibdib ni Fang Chao. Kumislap ang bagsik sa kanyang mga mata. Malinaw na nangako sa kanya ng pwesto, tapos ngayon ay binabawi. Tinapat ni Luo Gaoshuan ang kanyang balikat. Nangangako ako, sa susunod na magbukas ang lupain ng mga ninuno, tiyak na may 1 pwesto para sa iyo. Nang marinig iyon, agad na kumalma ng bahagya ang emosyon ni Fang Chao. Ang lupain ng mga ninuno ng Divine Light Academy ay nagbubukas 1 beses kada 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, marahil ay nasa level 6 na po na siya. Kailangan lang niyang makapasok bago ang 2 pagbabago ng klase sa level 70, kaya pareho lang din. Isa pa, sa pagkakataong ito, may pwesto ang kanyang kuya. Napakabait na ni Luo Gaoshuan sa kanilang magkapatid. Hindi na siya dapat humingi pa ng higit. Sinikap ni Fang Chao na pakalmayan ang sarili at nagtanong, punong guro, ang disipulo na tinanggap ng ancestor, hindi ba't nakumpleto na niya ang 2 pagbabago ng klase? Bakit kailangan pa niya ng 1 pwesto? Umiling si Luo Gaoshuan. Hindi ko rin alam ang detalye. Ngunit iyon ang hiling ng ancestor. Kaya ikaw na lang muna ang magpaparaya. Alam ni Fang Chao na hindi na siya maaaring humiling pa. Ang disipulo ng ancestor ay napakabilis umangat ng level, at ang pagkatao nito ay napaka-misteryoso. Punong guro, maaari po ba kayong magbahagi ng kaunting impormasyon? Sa akademya, alam ng lahat na may disipulo ang ancestor. Napakabilis umangat ng level ng taong ito, sa loob lamang ng mahigit 1 taon ay nakumpleto na ang 2 pagbabago ng klase. Ang mga natatanging mag-aaral na nakasama niya sa koponan noon ay pinagbawalan na ibunyag ang impormasyon tungkol sa kanya. Tanging iilang matataas na opisyal sa imperyo ang nakakaalam tungkol kay Lin Mohan. Siyempre, alam na alam ito ni Luo Gaoshuan. Nag-isip sandali si Luo Gaoshuan at Bamulong, ang pangalan niya ay Lin Mohan. Lin Mohan? Bakit kamukha ng pangalan ni Lin Moyu? 1 letra lang ang pinagkaiba. Hindi ka nagkakamali ng hula. Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Lin Moyu. Napasinghap ng malamig na hangin si Fang Chao at hindi na nang ahas pang magsalita.